determines your future. So where you go, if you go church is not really a pastime, it is for you to be charged in life. So don't include it in your computation. After the church, where you spend your time determines on what future you will have. Sabihin mo sa katabi mo, ano yung sinabi ko? The Holy Spirit just like saying this. Where you invest your time, sabi mo sa katabi mo, where you invest your time determines your future. So pag ang ano mo is talagang magaling ka. So for example, sa sports ka magaling. Dahil ka nagbabasketball, darating yung araw magiging magaling ka talagang mag-basketball. During that time, mga second year ako, first year, talagang mahilig ako mag-basketball. Pag naglakihan na yung mga kaklase ko, naiwan na ako, and I said, just I forget it. Mag-pick up na lang ako. Okay, so magkakaroon na nangyari. So, where you invest, sabi mo sa iyo katabi, where you invest your time determines your future. So, where you invest your seed determines your future. Where you put your money determines what future you will have. Where you put your money determines what your children will have. If you put all your money in gadgets, na ayaw mong maiiwanan ka, it will be your investment. But that is really a crazy investment. Because any investment dapat pataas. Your cell phone cannot be an investment because bumababa. Not unless you have a PC or a computer that you use for work. But those things, like for example, I have my cell phone for the last 5 months or 6 months. I did not buy things I want to buy, but that's not my priority right now. I have 5 children and going to 6. I am going to 6, and I pray to God that it will be the last. And on the 7th day, He rested. Okay, parang ganun. Alright. So yun yung nangyayari yung aking sa asawa ko. So what we need to understand, ang bawat isa sa atin, na tayo dapat yung saan mo nilalagay. Now, pagdating sa church, punta tayo ngayon sa topic natin. Pagdating sa church, where you put, pagdandong ka ng tahimik ka ng, ayaw mo na makipag-usap, it's okay if that is your, but invest your time with people. Talk to people, know them. Get their phone number. If you're a boy, girl. Kung kahit naman, kung gusto talaga yung mga nagliligawan dito, hindi mo, magagawa ka ako. So, yun yung naman gagawin po natin. So, that's it. Just make sure that you are certified, qualified na binata or dalaga. Amen? So, what we need to understand, sabihin mo sa iyong katabi, the future depends on where you put your seed. Oh, diba? Ang Lord, yung future natin. Jeremiah 29:11 clearly says, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you." Ibig sabihin ng plan is step-by-step process. May plano nga Lord sa'yo, ayaw mo naman. Waldas ka sa pera. Pagdating mo rito, yung ano mo, ipapadala mo na lang sa family mo. Gusto ko yung ano yung MacBook. Yung MacBook, mag-ano ka na lang, MacBook. O kaya MacBurger yung Big Mac. Masyadong mahal. Right? And then all of a sudden, you will find yourself borrowing money from other people that has percentage. Right? Ay nako, sa Saudi, talamak yan. Alam nyo, di ba? Yung mga Indiano na may 600 reals na sweldo, ang nangungutang yung mga Pinoy na may 3,500 na sweldo. Nangyayari ba sa mga company ninyo? Yung mga Indiano, kaya binibok talaga sa kanila, 2 reals makakain. Pilipino, 2 ulam, 1 soft drinks. Yung si Kuya Baldi, kaya bay. Depends. So pag umuwi yung mga Bangladesh, they have 300 reals sa sweldo. Pero pag umuwi sila, walang utang. Pilipino na nalalaki ng sweldo. Ang gaganda ng alahas.
Hindi ganito. Hindi ko sinasabi kung kayo bumili ng alahas. Bumili kayo kung kailangan nyo. Pero kung ipangungutang nyo ang alahas, huwag na, uy! Right? Bakit ka ba? Bakit magagawa ng ano? Kasi your seed na limited yung seed mo. Yung seed mo, yung fruit mo, mahal mo, kung kinain mo lahat yan, tapos kumain ka pa, tapos kumuha ka pa sa iba. Kumuha ka pa para kainin mo. Hindi ka na kontento dun sa harvest mo, kumuha ka pa. So, anong nangyayari dyan? Ibig sabihin, kumuha ka o gumasta ka ng mas sa kinikita mo. Bakit ba nagkakautang sa tao? Ay, emergency. Ay, emergency. Yeah, may emergency. But you should have, nung nag-umpisa, if you will have those times, medyo may tabi-tabi lang. Kapatid, dito sa church, hindi namin na ang utang. But we will help. Right? Bakit pag utang? Alam niyo po ba, pag tayo ng utang, ewan ko ba tayo ng utang rito? Pag tayo ng utang, ayon sa Proverbs, I'll just give you the verses later on, I just read that pag ikaw ay nangutang, alipin ka ng taong pinagkakautangan mo. Sabi mo sa katabi mo. Kaya ginagawa sa church, hindi ka nagpapautang. For example, may lumapit sa akin. Kailangan niya 10,000 reals. 10,000 reals. Hindi ako nagpapautang. Not unless talagang justify ang ginagawa ko na kaya lang hindi na babayaran. So, binibigay ni Pastor 5,000 reals sa akin. Tapos, binibigay niya sa akin, magbibigay ako ng 10% or ano man lender. Hindi yung pag-uusap namin, but we never decide, I never decide without the approval or without agreeing, not approval, sorry for the word, but with the agreement. Amen? Amen. At parang tatahimik kayo. Tahimik ka ba? Kala ko seed. Sabihin mo sa iyong katabi, where you put your seed determines your future. Ito maganda sa pagdating sa soil. Ang buhay ng tao, iba-iba. There are things that yung iba mababaho ang buhay. Kasi nakaka-relate doon, medyo mabaho ang buhay. Yung walang halong pagpa-plastic, medyo mabaho ang buhay. Yung pag nalaman ng ibang tao yung ginagawa mo, medyo nakakaya. Come on guys, sino yan? Ako lang ba? Ako lang ba? Pag nalaman ng ibang tao yung buhay na pinagagawa mo before, mabaho. Kasi mabaho ang buhay mo before. Sino yung mga totoo sa sarili nila? Okay. Right. The good thing with soil, kasi nakita ni yung organic soil, mga mababaho pala yun. Yung tilapia doon sa may AB2 ba yun? Ang tataba. Alam niyo yung patubig nila doon galing sa Saudiya. Galing sa Saudiya. Yung septic tank ng Saudiya. Di ba pag umiihi tayo, hindi naman, yung aeroplano po, pag umiihi kayo, hindi, shhh, mga ganun talaga sa, hindi, meron silang tank doon sa aeroplano at doon nila, kaya matataba ang isda doon sa yung tilapia. And it's good, it's organic. Nothing is a waste, really. Now, in my life, I determined, I am a soil still now, but na-appreciate ko yung when I was having so much manure in my life. So much dirt. So much tayo ng kalabaw na tiniyo. Ano pa ba yun? Ihi. Cow's dung. Or let me say it this way. Oh, sorry for hearing this as a pastor, but ito talaga naman yung meaning ng aking sinasabi. Your life is full of shit.